Scroll mo lang kasi lahat nakapost yung Prof. Ed discussion niya, the best yan mag-explain siya dahilan ba't ko naipasa ang Prof. Ed. Hi teachers! Kumusta? Kumusta? Nagbabalik. Yes po, nagbabalik ng mas malinaw na ang camera at hindi na nahihiya. Char. At wala na tayong paligoy-ligoy pa. Agad-agad lecture, agad tayo ng Prof. Ed. Ito yung mga topic that you should know before taking the board exam. At I think ito yung una kong ipopost. After nito, may dalawang question about this major philosophies of education. Alam nyo na yan, mga isim-isim. So, bakit ko ba i-share to is sa inyo? Kasi po, ito yung medyo marami-rami na tanong din sa Prof. Ed. Hindi nawawala. May season na kaunti lang ito, may season na maraming tanong tungkol dito. Okay, let's start with the essentialism. So, eto, teacher-led po ito. Ibig sabihin, ang focus natin dito bilang isang teacher, tinuturo natin sa mga estudyante natin dito ang core subject, discipline, effort, and fundamental knowledge and skill. Kumbaga dito yung writing, reading, arithmetic. Essential lang talaga ang mga tinuturo natin. Basic subject and discipline. Ayan yung keywords. Number 2 is perennialism. Yung great books and universal truth. Ang tinuturo naman natin sa mga estudyante natin dito, again, teacher-led din ito. So, nagpo-focus tayo na ituro sa mga bata yung mga enduring ideas, reasoning, intellectual development, and mga great works of literature and philosophies. Ito yung mga simulat dati pa hanggang ngayon, ginagamit pa rin itong mga philosophy na ito. Number 3 is existentialism. So, ang keyword natin is freedom and personal choice. Ibig sabihin, dito naman, student-led ito. Pag sinabi nating student-led, ang mga bata ay may freedom to choose. So, pwede silang mamili kung ano yung gusto nilang gawin. But they have to be responsible sa kanilang mga decision. Number 4 is social reconstructionism. From the word itself, social reconstructionism. Ibig sabihin, mga social problems and social change. So, ano ang ginagawa ng education dito? Tinutulungan ang mga bata, ang mga estudyante na maintindihan ano yung mga social problems and of course gagawin natin sa mga bata na maging active contributors sila to improve the society. Next is progressivism and pragmatism. Actually, magkahawig lang ito, no? Parehas lang sila, pero may konting pagkakaiba. Pag sinabi natin progressivism, ito yung learning by doing. And kapag pragmatism naman, learning by experience, or dito naman, mas practical and yung mga problem solving. So, same sila na learner-centered. Next is realism. So, ang keyword natin dyan is facts and science. So, ito, yung knowledge comes from observing and understanding the real world. Ibig sabihin nga, reality. So, naniniwala lang tayo sa mga facts, science. And eto naman, kapag sinabi naman nating idealism, dinedevelop naman natin sa mga bata yung mind and character. Perfect. Dapat laging very good, mabait, mabuti. At dito pumapasok yung teacher model good values and morality. Next, behaviorism. Ito, papasok yung rewards and reinforcement. Yan yung mga keywords. Ito, favorite ko rin tong mga topic. So, nagiging behaviorism ito kapag ang isang bata ay nagbabago, ginagalingan niya because may reward. Or ito nga, may mga reinforcement. Next is constructivism. Dito naman from the word itself, constructivism, si learner is nagko-construct siya ng kanyang knowledge. Learners build knowledge. So dito yung mga student is sila yung nagbi-build, gumagawa, no? Nagko-construct ng another meaning based on their experience or prior knowledge. And for the last is the humanism. Pag sinabi nating humanism, that is a personal growth and self-actualization. So, yung keyword natin dito, no, whole person. Ibig sabihin, dito yung education, dinedevelop niya yung learner, hindi lang sa talino, kundi emotionally, socially, intellectually, and personally. And these are the major philosophies of education. Tandaan ninyo, ito yung mga isim-isim na hindi pwedeng mawala sa board exam. At kung may mga gusto kang itanong about sa let review, i-comment mo lang dyan sa comment section. Let's see, let's try na maituro natin dito. Wait nyo yung dalawang questions about dito. At yun lamang po.
Thank you po.